So kahapon, 'di ba, nagpa-interview si PRRD sa Davao at ang sabi nga niya hindi totoo ang Polvoron video. Actually, parang may hamon eh. Kung totoo yan, matagal na yang lumabas. Sabi. Ngayon, sabi nga po, marami palang kasama sa polvoronan. Maraming video. Hindi lang video, videos. Isa nga daw sa polvoron video, kasama si alam ko yan eh. May ano na. Gusto mo, samahan pa kitang, tandaan niyo kung sino yan. Kasama din daw yon. Maraming series daw yun. Iba't iba ang videos. Yeah. So, kapag ka siguro inilabas ang isa sa mga videos, malalaman kung sino ang kasama, malalaman kung sino ang kumuha or nag-record. And magugurgur talaga. Kaya naman iniingatan pong huwag ilabas yung video kasi baka tanda ni, alam niyo na, ng mga taong involved sa pagkain ng Pinipig Crunch. Ayun na naman ang code names, magagalit na naman ang iba dyan. Exercise ng utak natin yung mga ate at kuya. Hindi pwedeng nakikinig lang kayo, kailangan nag-iisip din kayo. 'Di ba? Oo, hindi lang tune in. Dapat, 'di ba, ina-analyze niyo rin, teka muna, ano 'yun? Ano 'yun? Ha, Pinipig Crunch? Flavor ng ano 'yun? Ganun 'yon. Oh, 'di ba? Zaldi Oreo, Mary Kathleen Tick, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Arthur Longgan. Anyway, so after ni PRRD magsabi na hindi totoo yan, parang hamon yun eh. Hindi totoo yan. Actually, parang dare nga yun eh. Baka nga mamaya, hindi pala totoo ha, eto ilabas namin. Point, nilabas. Basta si PRRD, hindi ito ang panahon para magsabi siya na totoo at napanood ko yan. Sa tingin ko lang. PRRD has an idea at hindi siya magsasabi na may presidential nung 2021 niya sinabi yan, di ba? 2022 elections. 2021 pa lang. Sinasabi ni PRRD yan. Or maybe 2022 na, nung panahon ng kampanyahan. Meron tayong presidential na nagkokokaina. Hindi siya magsasabi niyan kung wala siyang natanggap na intel. Ano pang pasabog ni Queen Bojaquera nung mga nakaraan? Alam mo yan, manggang hinog. Manggang hinog. Alam mo yan, Rainbow Bright. Na ang syupatembang mong si Hello Kitty ay kasama sa narco list, lumuhod ka lang kay Dirty Harry na huwag isama. Sino ngayon si Dirty Harry? Lumuhod ka lang nagmakaawa na alisin ang pangalan ng kapatid mo sa narco list. Diba? And also mga ate at kuya, kung hindi totoo sinasabi ni Miss Maharlika bago natin i-play yung video niya, kung hindi totoo yung mga sinasabi niya, mag-isip kayo. Bakit kailangang burahin ang kanyang Facebook pages? Yung merong halos 1 million followers na Maharlika page, and then yung Maharlika Boljaquera na lumalaki na rin sa Facebook. Ngayon meron siyang natitira Boljacan yata na page. Mabuti na lang may mga multiple pages siya. Kung nagsasabi siya ng kasinungalingan, alam mo ang isang mapa-vlogger, kahit sino, mapa-politiko, kahit sino sa atin, kung ang sinasabi natin ay hindi totoo, unti-unti tayong mapapahiya. Right? Kung puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig natin, unti-unti tayong mawawalan ng kaibigan, mawawalan ng followers. Right? Iiwasan tayo dahil tayo ay makikilalang pathological liar. Just like what's happening now to Barney Kells, aka Vibora. Sabihin lang nilang fake news si Maharlika. Tapos, hindi totoo sinasabi niyan. Yan ay aning-aning. Fake news. Hindi nila kailangang burahin ang channel. Bakit kailangang burahin? Natatakot ba sila na doon i-upload ang Polvoron video? Actually, may aabangan tayo mga ate at kuya. Mukhang mamayang alas 7 ng gabi, merong pasabog. Baka isa sa mga videos, malay natin. Mamayang alas 7 ng gabi, Philippine time, January 7th. Mukhang may ganap mamayang alas 7 ng gabi. Abangan natin, baka mag-live si Miss Sass. I don't know kung anong revelation mamaya. Basta dapat daw ay naka-tune in tayo. Bukas ang ating TV. May mga ganong ganap mga ate at kuya eh. Dapat bukas ang TV. Nakapag-open tayo ng social media. Basta may sabing ganon. Baka nga dapat
Bukas din ang ating radyo. What? Meron daw ganap mamayang alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi. Wag ka matamawi, walang pakulay. Magandang babae na nakabibig, honey. Mga mata. Parang ikaw kanta, no? Huwag na ipilit mawi, wala mang pakulay. Meron daw ganap mamayang alas 7 ng gabi, 7 p.m. ngayong January 7, 7. Abangan natin mamaya. Okay? Bakit kailangan nilang buray ng social media? Ang dai namang purveyor ng fake news, ang dai diyang kahit dito sa YouTube. May mga conspiracy theories and whatnot na tayo daw ay yung mga usapin ng alien, ang daming mga video dito sa YouTube na may mga ancient alien technology, yung gumawa daw ng pyramid ay alien. Pero since hindi nga tayo nakapunta sa nakaraan, hindi natin alam kung nagsasabi sila ng totoo. Pero kung isipin, talaga may alien? Bakit hanggang ngayon wala pa rin lumalabas? Kung may alien doon, ba tayo magpakita ngayon? Diba? Ang daming mga kadudadudang impormasyon, hindi naman nati-take down. Pati yung mga channel and pages. Ang sabi pa nga ng iba, mga kuya, di ba? The earth is flat. Flat daw ang mundo natin. Dahil kung binog, nakakatakot, baka malaglag daw tayo dun sa kurba. Marami namang naniwala na flat ang mundo natin. Flat ba? Flat ba ang mundo? And then sa dulo may pampang. Paano nakakaikot yung mga eroplano, nakakabiyahe, ganyan? Paano lumiliko na lang? Umiikot na lang din sa kaliwat kanan o what? Di ba? May mga flat earthers, mga ate at kuya. May mga tao naniniwala na flat ang mundo natin. Nakalutang sa kalawakan, flat. Peke yun na. Ang totoo, ang mundo natin ay bilog. Oblate spheroid. Pero ang dami naniniwalang flat ang mundo. Fake news hindi matinitik daw ng mga channels, ng mga pages. Yun ang paniniwala nila. Yung magagawa natin. Diba? O bakit tinake down ang page niya? Page ni yung personal account ni Miss Sass, tinake down din. Joie de Vive. O yung kay Banat Bay na recover. Sina Dr. Lorraine Badoy. Bakit tinitake down ang mga kritiko kung hindi totoo? At ano ang kinakatakot nila? Kasi kung nagsisinungaling si Miss Maharlika, eventually, malalaman ng mga followers, sinungaling naman pala, wala naman palang video, wala naman ganun. Siya rin ang mawawalan ng followers. Kasi nga, puro kasinungalingan ang sinasabi. Hanggang sa eventually, ang tingin sa kanya, aning-aning, ilan na lang taong maniniwala. Kasi aning-aning yan, lahat ng mga sinabi, kasinungalingan, kabaliwan. Right? Hayaan mo kung sabi nga po, the real test of democracy lies with, di ba, the ability to, di ba, yung parang ganon, di ba, the real test of democracy is parang hinahayaan nilang may mga nagki-criticize. Something like that. Kung totoong may demokrasya sa Pilipinas, hinahayaan dapat ang mga kritiko or criticisms. So may demokrasya pa sa Pilipinas, mga tat kuya. May kalayaan pa ba tayong magsalita? May kalayaan pa ba ang press? Ngayon, SMNI na take down. Yung mga press na mababait ngayon, ewan ko kung anong sinungal-ngal dyan. May kalayaan pa ba? Kung sinusungal-ngalan ka, kung may generosity ka napapala sa mga dapat mong batikusin, hindi ka bumabatikos kasi may napapala ka, may kalayaan pa sa Pilipinas? Is there still a democracy in the Philippines? I don't think so. Iniintindi ang mga kritiko dahil problema ng Pilipinas, kalat ang droga. Ayan nga, ang usapin pala about pinipig crunch. Ano ba yan? Kalat ang corruption, ang loto, baka may manalo na naman mamaya, kalahating bilyon ang premyo Hindi sila nag-iimbestiga, walang Senate investigation, may nananalo sa loto. Ang daling manalo sa loto kesa mapababa ang bigas. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? But anyway, let's listen to Ms. Maharlika kasi dito parang sinagot niya si PRRD at sinabi niya na totoo ang Pulveron video. In fact, may nakausap siya at nag-offer at ang sabi ng kausap niya rather ay binibenta ng 10 million pesos ang video. Let's listen. Nyo sa tao na hindi kayo diktador. Okay, sige, going back. Tinawagan ako ng isang kaibigan ni Lisa at ni Kuting. Okay? Ang sabi niya sa akin, Maharlika,
Okay? This is, kaya kong tayuan to sa korte. So, kasang korte? Korte ng Mars, korte ng mga budol, lahat ng korte. Kaya, sabi niya, Maharlika, napanood mo na ba ang video na nagpupulburon si Kuting? To be honest with you, ang sagot ko sa kanya is ganito. Ikaw, napanood mo na ba? Hindi ko kinonfirm, okay? Hindi ko kinonfirm kung napanood ko o hindi. So, binalik ko yung tanong. Ikaw, sabi ko na gano'n, napanood mo na ba? And we are talking 2022 ito, mga palangga. Tapos sabi niya, actually, nilalako yung pulburon video. Diana, thank you palangga. Diana Kindiagan. Yeah, I'm very consistent. Lahat ng kwento ko, you know, lahat ng pangyayari na alala ko. Dilala ko kasi Maharlika. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 10 million pesos. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo. Siyempre, sa labang ito, hindi mo lahat ibubuhos ang bala mo. Unti-unti lang. Para mabuang si Lisa Smugs at ang gobyernong ito at hindi naman lahat ibuhos mo, di ba, na bagyuin mo kaagad. Bigyan mo ng konting laban, baka sakali makabangon. Sabi ko, what? 10 million pesos? Sabi ko pa nga, nag-joke ako kasi alta din itong taong ito. Kaibigan ni Kuting eh. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, 10 million lang. Sabi ko, 10 million, bilhin mo na ng bonggang-bongga. Sabi ko, ganun sa kanya. I was just joking, you know, candidly. Tapos sabi niya, baka naibenta na rin ito sa iba. Sabi ko, well, ganun na sabi ko, maybe yes, maybe not. Sabi ko, hi, Proud Pinoy for Life. Maybe yes, maybe not. Hindi ako nagbanggit ng mga, you know, talagang statement na close-ended. Okay? Statement na, okay, yes, oo, nakita ko, yes, bumili, ganun. Sabi niya sa akin, grabe, 10 million. At, pero alam ko napanood, inaano lang ako nitong kausap ko. Grabe talaga. Sabi niya sa akin, bakit ganito? Nabudol talaga tayo. Bakit may presidente tayong ganito? Sabi niya, Maharlika, kung alam ko lang, hindi kami sumuporta kay BBM, hindi kami sumuporta kay Kuting. Ang sabi ko pa nga, nung time na yun, kasi hindi pa talaga ako nagsasalita ng against kay Kuting noon eh. Kasi I was giving him a chance to prove himself para ibangon niya ang Pilipinas. Tapos sabi ko pa nga, bili mo na yan, tapos itago mo para hindi na magkalat. Sabi ko, bili mo na yan, 10 million lang naman yan eh. Sabi ko nang ganun. Joke pa nga ako, sabi ko, kung ako lang may kakayahan na pera, bibilin ko lahat yan. Lahat ng magbenta, itatago ko para hindi masira si Kuting. Yun ang sinabi ko. Para matapos na itong pulburon na to. Nagsimula ito kay Pangulong Duterte about the pulburon issue. Tapusin mo, Kuting. Ipakita mo sa taong bayan ang iyong test. Na honest yan, hindi yung papel-papel lang. Kayang doktorin yan. Kayang tutukan ang sentido ng doktor para pirmahan na ikaw ay pulburonic free. So pakita mo sa taong bayan. Muli, this is your fair lady Maharlika na laging tumitibok-tibok ang dibdib para sa pakikipaglaban. Hindi po tayo pasusupil, hindi tayo papatapal ng bunganga sa kabila ng tinumba nyo ang 2 Facebook page ko. Isa lang ang ibig sabihin yan. Takot kayo sa katotohanan. Okay? So sa susunod ulit na video natin, Lisa Smugs, magbalot-balot ka na. Alright. Yun, kaya sinama ko yung dulo ng message ni Queen Bol Jaquera. Kasi magbalot-balot ka na daw, Queen B. Bakit siya magbabalot na? Malapit ng masipa. O dapat bago masipa, dapat ready na ang mga gamit palabas? May nakausap si Miss Maharlika, 10M ang bentahan. Hindi ko alam kung ang kausap niya ay yung mismong, I don't know.
maybe yung kausap ni Miss Maharlika ay yung original na nag-record ng video, kaya ang bentahan ay 10M. And sabi nga dun kanina, 'di ba, sa press con kahapon ni PRRD, inaalok daw yung video kay Galema mismo. 10M? Actually, mura yun, no? 10M. Kung iskandalong magaling yan, 10M, mura yun. Sino ba may sabi dito dapat 2 trillion ang isingil? Yeah, it's worth $1 billion. Kung ako tatanungin yung mga tatkuya, lalo't ang involved na tao ang pinakamataas na politiko. At kapag lumabas yan, guguho ang kanyang mundo at ang kanyang pangalan. It's worth $1 billion. Kaya lang ngayon mga tatkuya, mukhang nakakalat na nga daw yan. Sabi, nasa mga men in uniform na yung ibang copies. And sabi ko nga sa inyo, it's a law of supply and demand. Kapag ang video ay iisa, for sure mahal. Pero kung kalat na yan at may mga nakapanood na, katulad nga nung post ni Sir Jason sa, di ba, napanood na nga raw niya, hindi na nga raw siya excited, marami na nakapanood, bababa yung value nung video. Baka magulat kayo, ang bentahan ng video niya 1,000 pesos. Gusto mo ng copy ng video ng Pinipig Crunch? Bigyan mo ako 1,000, bigyan ako kopya. And also yung ano daw niya na, yung pag-spread daw ng video ay hindi through say Messenger, 'di ba? Or padalahan na lang ng link sa social media. Ang pagkalat daw ng video ay through USB flash drive, memory card na nakalagay sa flash drive. Yung flash drive, yung 'di ba? Doon daw 'yan. Para walang trace. Kasi kung halimbawa through email lang padala sa iyo yung yung through Google, yeah, right? Google Drive or maybe Gmail or email, baka matrace pa. Yung email nga ni Hillary Clinton ay nakalkal yata, tama ba? Yung presidential na candidate ng ng Anemica. Parang may mga scandal si Hillary Clinton about her email, di ba? Kaya hindi safe ang mga online transmission and whatnot ng Pinipig Crunch video. Kailangan yan, di ba? Hard copy or kung hindi man hard copy, it seems like it's a hard copy. Di ba? Physical na storage. Hindi yung isisend mo lang online. Delikado pag online. Baka matrace kung si kanino galing. So, sino ang paniniwalaan nyo? Si Miss Maharlika na may kausap siyang 10M daw ang bintahan last year? Or yung maybe strategy ni PRRD na sabi niya, hindi totoo yan. Kung meron yan, lumabas na sana noon pa. Tapos may kaunting ngiti-ngiti sa gilid ng kanyang labi si PRRD. Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.